Sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Kiko Barsaga. Ya? O, kita ninyo, mga kababayan. Si Kiko Barsaga, may kaso na rin. 'Di ba? May kaso na rin, mga kababayan. Kinasuhan na si Kiko Barsaga, ang Cavite Representative Kiko Barsaga, na inciting to sedition at inciting to rebellion. Nako po, mahirap ito, mga kababayan. Parang ano to parang Trillanes ito. Parang Trillanes po ang kaso ni Kiko Barsaga. Actually, si Trillanes kasi inciting to sedition lang yun Actually, rebellion yata yung kay Trillanes kasi patungkol sa, di ba, kinakalaban nila si Gloria at that time. So ito po mga kababayan. Ipakita ko po sa inyo na yan po ay legit, totoo at ayan, si Kiko, ayan po yung kanyang mukha, ayan po ang kanyang kaso. Basahin ko po dito. Aaron Blanco, CIDG MCIU Camp General Rafael Crame, Quezon City, complainant. Ayan. Si Aaron Blanco. Isang captain? Captain ba ang tawag dito? PCPT? Hindi ko alam kung ano ang mga shortcut sa PNP. Police Major General ba ang tawag dyan? Or Captain Lieutenant yata? Mga kababayan. So ito po, Francisco A. Barsaga alias Kiko Barsaga at Dasmariñas, Cavite and or C-O House of Representative, Quezon City. Ayun, ito po. Subpoena for violation of Article 142 inciting to sedition and Article 138 inciting to rebellion. Vote of the revised penal code in the relation to the Section 6 of Republic Act number 10175. Ayan, under and by the virtue of the authority vested in me by the revised Charter of Quezon City and existing law, and in connection with the preliminary investigation of the complaint filed, you are hereby commanded and required to appear before me at the office of the City Prosecutor Justice Cecilia Munoz Palma Hall, DOJ Building, beside Hall of Justice. So, yan po mga kababayan ang patunay na yan po ang patunay mga kababayan. Yan po ang patunay na si Kiko Barsaga po ay may kaso na, na inciting to sedition at inciting to rebellion. Klarong-klaro mga kababayan. Ito po pinost na po ng 1PH ng TV5. Ayan po yan klarong-klaro mga kababayan. Subpoena kay Kong Barsaga. Kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ang paghahain ng subpoena laban kay Kong Kiko Barsaga. Based sa subpoena, nahaharap si Barsaga sa reklamong paglabag sa Article 142 inciting to sedition at Article 138 inciting to rebellion ng Revised Penal Code. Matatandaan unang-una, inalis ng Armed Forces of the Philippines or AFP bilang reservist si Barsaga habang nahaharap sa ethics complaint sa Kongreso. Ayan, ayan na. Mga kababayan, dahil sa ginawa ni Kiko Barsaga, mga kababayan, na may kinakaharap siya ngayon na 2 kaso, meron ata Sir Ernesto Bruno. Ayan. Hindi ko po alam. Oo, ang alam ko may nag-file ng kaso sa mga local government ng Cebu. Yung mga nabahaan na may isang abogado, may isang teacher yata, abogado pala, nag-file ng kaso laban sa mga local officials ng Cebu dahil sa biktima ng baha.
And meron ding isang teacher na nag-file ng resolusyon sa ombudsman na pinagbabawal na gawing taguan ni Bato ang Senado. No, hindi pwedeng gawing taguan ni Bato ang Senado. Isang teacher, no, nag-file siya ng complaint sa ombudsman ata yun or sa DOJ ata yun na hindi pwedeng gawing taguan ni Bato ang Senado, at isang abogado naman nag-file ng kaso sa mga local government official ng Cebu, no, patungkol dito sa nangyaring trahedya, no, na baha. So, ayun, back to the topic tayo mga kababayan. Klarong-klaro po at rinig na rinig po ninyo na mismong si Kiko Barsaga, mga kababayan, ay kinasuhan na po. Ano to? I will not say sorry for loving my children into Gigaraw and for saving their lives as well as the lives of our rescuers. Yung mayor pala ito ng Tugigaraw. Ayan. Ito pa, mga kababayan. Bukod, mamaya balikan natin yang si Kiko Barsaga, no? So, nag-antay lang ako sa video na isend sa akin patungkol sa balita nga mismo kasi mga post-post lang kailangan may salita, naririnig ninyo. So, ito po, kakapasok lang mga kababayan, 23 minutes lang, GMA News. Ayan, si President Bongbong Marcos appoint Charlito Martin Mendoza as Commissioner of Bureau of Internal Revenue or BIR, replacing Romeo Lumagi Jr. So sa madaling salita mga kababayan, abangan po natin ang BIR. Abangan po natin. So ibig sabihin, tapos na, nakasuhan na siguro lahat. Itong, mga kababayan, nakasuhan na siguro lahat itong nasa flood control scandal, no? Siguro yung mga sangkot, mga dawit at yung mga tumanggap ng kickback ay siguro na-file na siguro ng mga kaso at tumatakbo na. So kumpleto na siguro. Ngayon si PBBM ay nag-umpisa na sa BIR. Nako po, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo sabi ko sa inyo, ang pinakamaraming korupsyon sa ating bansa, DPWH, BIR, Immigration, Bureau of Customs at ano pang isa, COA. Yang 5 ahensya ng gobyerno na yan, dapat isa-isahin ni Pangulong Bongbong Marcos yan. DPWH, pilay na. Dito tayo sa BIR, pangalawang pipilayan ni PBBM yan. Mark my word. Pangatlo, ang Bureau of Customs, pang-apat ang COA, pang-5 ang Immigration. Ngayon mga kababayan, ito po, kakapasok lang na balita, GMA News. Mismo, President Bongbong Marcos appoints Charlito Martin Mendoza as Commissioner of the Bureau of Internal Revenue or BIR, replacing Romeo Lumagi. So, ano nga bang ibig sabihin mga kababayan na kung bakit pinalitan ni PBBM si Romeo Lumagi? Hindi ba kaya marami ding sabit sa BIR? Hindi ba kaya marami din maanumalyang kwento o mga misteryong multo? Hindi ba kaya maraming multong resibo sa BIR, mga kababayan? Hindi ba kaya maraming multo na nag-apila? No? Meron pa nga nakita ako na isang babae na pumunta ng BIR, pinaiyak. Pinaiyak ng isang worker ng BIR. Hindi ko alam kung tay-tay ata yun, tanay ata yun. Mga kababayan, ano ba yun? Tanay ba yun? Yung pinaiyak? Yan, make my day, bato. Kaya PBBM tayo, solid. Di ba? Ayan na nga, mga kababayan. Klarong-klaro kakapasok lang mga kababayan. Ito na, si PBBM gumalaw na naman. Kailan kaya ang sunod na SONA ni PBBM? Mga kababayan, naku po, eto na nga. Naku mga kababayan, si Kiko Barsaga, ayan na, i-search natin Kiko Barsaga.
may kaso na. Patay kang bata ka. Naku po, mga kababayan. Breaking news tayo. Grabe ito. Kumustahin lang natin si Ito mga kababayan, breaking news po. Congressman Kiko Barsaga or si Congressman Miao Miao ay sinampahan po ng kaso ng CIDG. Ayan na mga kababayan, dahil po sa mga kabalbalan at mga kalokohan at mga paninira po na ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga. Ito mga kababayan, may sabpina na po siya. Ito po ipapakita ko po sa inyo. Ito na mga kababayan, talagang matutuluyan at talagang malalagot at talagang makukulong po talaga itong si Congressman Kiko Barsaga. Ayan Nako. po ang kanyang sabpina. Ayan o, ang totoong pangalan pala niya ay Francisco A. Barsaga. Ang alias niya pala ay Kiko Barsaga. Ayan mga kababayan, dahil po sa mga paninira na ginagawa at mga kabalbalan at mga kalokohan ni Congressman Kiko Barsaga, ayan mga kababayan, makukulong na po siya mga kababayan. Grabe ka naman. Diba? Grabe ang mga kasamaan at mga paninira na ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga sa ating gobyerno. Ano at ba yun? sa ating presidente Ano ng ba yun? Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. At kasama sa sinisiraan niya, walang iba kundi si dating House Speaker Martin Romualdez at si Majority Leader Sandro Marcos. Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi nyo na makukulong at mananagot na po etong si Congressman Kiko Barsaga? Ayan mga kababayan, dahil po sa pinapakita pong ugali ni Congressman Kiko Barsaga, ayan yung mga paninira niya sa ating presidente, yung mga ginagawa niyang pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, may pa-people power pa siyang nalalaman, hindi naman sila magtatagumpay mga kababayan. Dahil po, yung binabaksak nila at pinapatalsik nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mabuting presidente ng Pilipinas na lahat ginagawa para sa bansa natin. Yung pagpapatalsik na ginagawa or people power na ginagawa nila ay may tunay silang hangarin, no? Kaya nila pinapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Dahil nga, gusto nilang maiupo yung kampo ng kadiliman mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, hindi naman talaga korupsyon ang pinaglalaban ni Congressman Kiko Miao Miao o si Congressman Kiko Barsaga. Kaya niya ginagawa ang people power para magtagumpay sila na para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at para ipalit po yang Vice President ng Pilipinas na si Inday Sara na wala naman po talagang nagawa sa ating bansa. Kaya mga kababayan, ano po ang masasabi nyo na talagang mananagot at makukulong na po etong si Congressman Kiko Barsaga dahil sa mga kabalbalan at kabastusan at mga kalokohan na ginagawa niya para pabaksakin ang ating gobyerno? Ano po ang masasabi nyo? Deserve ba ni Congressman Kiko Barsaga na makulong po? Kaya mga kababayan, ano po ang sa tingin nyo? Deserve po ba ni Congressman Kiko Barsaga na makulong at managot? Pero I will tell you frankly, mga kababayan. I will tell you frankly. Ayoko sabihin I will tell you the truth, ha. Prangka talaga. Alam nyo, magdadalawang isip ang gobyernong magkulong kay Kiko. Bakit? Si Kiko kasi may mental problem. Hindi po siya makukulong. Mental po ang bagsak niya. Si Kiko po kasi may mental problem. Huwag lang sana siyang dumikit kay Topacio. Huwag sanang dumikit si Kiko kay Topacio. Baka tulungan pa ni Topacio yan at sabihin mo baliw ka. Para di ka makulong. Advance ako mag-isip. Advance ako mag-isip mga kababayan. Isa o dalawa ang pwedeng gawin ni Kiko. Magpakulong or magpanggap na may mental disability. Ganun lang. Sabi ni Ma'am Mary Jane, kung may mental problem, bakit naging congressman? Wala namang problema yun, ma'am, kung may mental problem.
Meron nga naging senador, magnanakaw noon eh. Nakulong na noon, senador pa rin ngayon, di ba? Oh, alam nyo naman dito sa ating bansa, Diyos ko naman mga kababayan, wag na po tayong di ba? Gagamitin niya yan yung pagiging saltik niya. Naku, mga kababayan, Diyos ko. Si Ken, huli? Nauna to. Alam ko yung consequences ng ginawa ni Kiko. Hindi yan makukulong. Bakit? Ang gamitin niya, baliw siya eh. Lusot yan. Niwala kayo sa akin. Ha? Niwala kayo sa akin. Hindi makukulong yan. Isa lang sasabihin yan, may saltik. Diba? Yung mga nagsabi makukulong. Hindi yan makukulong. Kaya nga hindi ko ginawang thumbnail yan eh. Yan sana ang gagawin kong thumbnail eh. Kiko Barsaga, makukulong na. Alam ko kasi paano makulong yan. Gagamitin lang naman yan. Lalo pag dumikit kay Topacio yan. Sabihin lang ni Topacio yan yung abogado ng mga sinner. Di ba? Sabihin mo, baliw ka. Hindi yan makukulong. Punta ka mental, pa-inject ka, isa suwik ka. Na? Let's go. Ay, naku, kahit si Sarah. Kung iipit yun si Sarah, nung sa impeachment, tapos imbestigahan siya, sasabihin lang niya, kami ay apoy na hindi mapatay. Wala na, hindi na makulong. Saltik eh. Yeah. Ganyan yan mga kababayan. Alam ko na yung mga galawang hindi yan makukulong si Kiko. Kasi kung dalhin nyo yan sa kulungan, magbabaliw-baliwan yan doon. Hindi nyo ba napansin na minsan pag nagsalita yan, bumubula yung bunganga? Bumubula yung bunganga niyan. Nako, oo. Ibig sabihin, pag bumubula yung bunganga, may rabies na. Pusa yan eh. Minsan pag nagsalita si Kiko, bumubula talaga yung bunganga. Rabies yan eh. Rabies yan. Hindi siya nagka-rabies, siya ang may rabies. Kaya wag kang lumapit pag nakagat ka niyan. Bumubula yung bunganga niya minsan. Hanapan ko kayo ng... naalala nyo yung nagrally sila doon sa Forbes Park? In-interview siya doon, bumubula yung bunganga. Nako. Hindi ko naninira ha, kay meron naman tayong Kiko Barsaga. Barsaga, bumula. Bumula ang bunganga. Tingnan nyo mga kababayan. Well, they see that if We have this... actually kilala ko si Sandro Marcos, imposibleng walang alam yan, and susunod na yan na i-investigahan natin. Speaker Martin Romualdez is corrupt. Ano ang basis mo? So kung corrupt siya dahil nagnakaw siya ng pera, hindi corrupt siya doon. Pero kung corrupt siya dahil hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, like dang billion, that's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa posisyon na yun, tapos hindi niya pinigilan yung mga congressman na nagnakaw ng 100 billion. Either way, dapat siyang makulong dahil doon. Bakit Bumubula ka talaga, si mga kababayan. presidential son? Alam mo, Kapag nagsalita si Kiko talaga, That is why I also started a call for investigation of Martin Romualdez and Zaldico, because everyone else is getting investigated. All the DPWH officials, all the small-time contractors, they're being investigated, but no one has said the name of Martin Romualdez. And the way I see it, it's a lose-lose situation for him. Because either he is complicit in the acts of corruption in Congress, the hundreds of billions that's been stolen, or he is not aware of it, which is even more dangerous. Kasi ang iniisip na tao, corrupt yan o corrupt si Speaker. Pag iniisip nila yan, delikado yan. actually mga kababayan, hindi ko lang talaga mahanap yung video na ini-interview siya. Pero the more na magsalita talaga siya, bumubula. May rabies siya. Rabies ng tao, hindi rabies ng hayop. Magaling siya magsalita, magaling siya. Actually, si Kiko is one of my, hindi ko naman siya masyadong close. Pero naging friend kami niyan sa Facebook. Mabait siya. Kung ano lang talaga, mabait siya. Para siyang, alam mo si G. Cuenca, kapag nagsalita, bumubula dito. May sakit siya kapag ganyan. Meron talaga. Kasi actually, ang background ni Kiko, mga kababayan, sa mga schools, lahat po siya ay parang nire-reject.
Kasi may background si Kiko sa school na nang-aaway ng estudyante, tapos basta marami siyang something. Hindi ako naniniwalang makulong si Kiko. Dahil sa kasong sedition at rebellion, inciting to sedition, inciting to rebellion, hindi siya makukulong. Pwede niyang gamitin yung pagiging ansya. Yung ano siya. Di ba? Ansya. Ito mga kababayan. Sa totoo lang, hindi na po ako nagtaka kasi kadalasan naman po talaga sa mga sumuporta po sa mga Duterte ay may mga something. No, sa madaling salita, mga itok-itok, yeah? May mga tililing, yeah? Mga tingnan niyo si Harry Roque, yeah? Speaking of Harry Roque, mga kababayan, si Harry Roque ganun din, itok-itok, may something kung ano-ano pinagsasabi. Sabi ni Harry Roque, mga kababayan, yun daw mga tao or mga politician na kumakausap sa mga patay, yan daw yung patunay na nagkukokaine, nagsashabu at nagdodroga. So, meron ako ipakita sa inyo. Totoo nga ba na talagang tama ang sinabi ni Harry Roque? Mga kababayan, ang tao daw na kumakausap sa patay ay adik, nagdodroga, nagpupulburo, nagkukokaine at kung ano daw ang sinasabi. Mga kababayan, kapag kumausap sa patay. So, pakinggan natin ito Yung mga tao na nakikipag-usap sa patay, yan ay patunay na sila ay adik, mga bangag. Dahil talaga kung pag-aaralan mo, lahat ng sinasabi nila, lalong-lalo na sa coke addiction, sa cocaine addiction, talagang kabahagi dyan ang hallucination. Yung mga tao na nakikipag-usap sa patay, yan ay patunay na sila ay adik, mga bangag. Dahil talaga kung pag-aaralan mo, lahat ng sinasabi nila, lalong-lalo na sa coke addiction, sa cocaine addiction, talagang kabahagi dyan ang hallucination. Yung mga tao na Kita ninyo? So, yun daw mga tao na kumakausap sa patay, yan daw yung mga adik, mga bangag, kasi daw yan mga naghahallucination. So, ibig sabihin, si Duterte pala si Digong, na kumakausap doon kay Solidad. Putang ina. Ako'y natatawa. Alam nyo, sa totoo lang, tama naman talaga si Harry Roque. Kasi bakit mga kababayan? Patay na yan Yeah? Ang tao kapag namatayan, inilibing, nilagay sa pansyon, nilagay sa kabaong sinimento, huwag mo nang kausapin. Paano ka maririnig niyan? Ipatay na nga. So, ibig sabihin, baliw ka nga. Diba? Pero ang tao kapag baka sabihin ninyo, bakit Ken, ikaw nagdasal, sabi mo sa Panginoon, ang Panginoon buhay. Kaya, ang Panginoon ay buhay. Sumanib lang siya sa katawan ni Jesucristo kasi ang Panginoon ay walang dugo, walang laman. Espiritu Santo lamang. Diba? Kaya anytime, kahit tumai ka, umihi ka, natulog ka, pwede kang humiling sa Panginoon kasi ang Panginoon ay buhay na buhay. Walang hanggang kamatayan or infinity. Maliban na lang sa katawang tao, kapag namatay, inilibing, tapos kinakausap mo, ay baliw ka talaga. Yeah? Maliban na lang kung kausapin mo yung espiritu niya, pero yung kausapin mo yung katawan niya,